hindi natin kontakin si Papa? Anong magagawa niya? Hanapan ka ng kidney? Alam mo, baka takbuhan ka lang nun pag nalaman niya may problema ka. Kaya hindi na, huwag na. Dok, nakwento ko po sa anak ko na kailangan ni Ma'am Cherry ng kidney para sa anak niya. Nag-volunteer po yung anak ko para ibigay yung kidney niya. Talaga po? We were just eating. Bigla na lang siyang nag-collapse. I don't know why. Moira, please. Please help my husband. How is Jaime doing, Doc Elmer? He has chronic kidney disease, stage 5. So I do indicate him for a renal transplant. But we have to look for a donor. May nangangailangan ng kidney. And they are willing to pay 2 million pesos. Pasensya na po, Dok. Bakit po? Hindi na po idodonate ng anak ko yung kidney niya kay Jewel. Po? Alam na namin kung bakit nag-back out si Ryan. Bakit? Idodonate ang kidney niya sa isang patient dito sa Apex. Kanino? Kay Mr. Asapcon! Doc, yun yung very important patient ngayon dito sa ospital. Asawa ng best friend ni Ma'am Moira. At yung nag-donate nung kabilang building natin. Hello? Nandito po si Dr. Santos. Gusto ko raw po makausap. Sabihin mo, nasa meeting ako. Maghintay siya dyan. Regan? Hello, Doc Annalyn. Di ba hinahanap mo si Ma'am Moira? Oo, andito nga ako sa office niya eh. Hinihintay ko lang na matapos yung meeting niya daw. Wala siya dyan. Paalis na siya ng ospital. Let's go somewhere nice. What about the love? Ma'am Moira! Gusto ko po kayo makausap. Oh, Ryan, saan kayo pupunta? Lilipat po kami ng kwarto. Sige, mauna na ho kami. Sandali lang, Shirley. Yung pampa-opera ng mga bata, pinag-iipunan ko lang, ha? Pero huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ko yon. Maraming salamat talaga, ha? Ito, para sa inyo. Wag na po. Hindi na ho kailangan. Pasensya na po. Pasensya saan? Halika na. Huwag mo akong sisigawan. Hindi ako janitor dito. Sa totoo lang po, mas maayos pa po silang kausap kaysa sa'yo eh. Bastos ka rin talaga, no? Ako pa po yung bastos? Kayo po yung bastos. Di ba sinabi niyo po may meeting kayo kahit wala, tapos hindi niyo po ako sisiputin? Wala tayong appointment. Ano ba kailangan mo? Yung pasyente ko po, na dapat magdodonate ng kidney para kay Jewel, biglaan na lang po nag-back out. Tapos malalaman ko po, biglaan na lang po magdodonate ng kidney para po dun sa VIP patient mo. Alam ko po may kinalaman po kayo. Yung totoo, magkano po binayad nyo dun? Bro, hindi ka pa rin kinakausap ni Lynette, no? Hindi pa rin siya sumasagot sa tawag at text ko eh. Eh, sabi ko naman sa'yo eh. Kumalma ka lang, huwag kang controlling, bro. Controlling? Paano naging controlling yun? Siya nga yung nagsinungaling sa akin eh, tapos lumalabas, ako pa yung may mali. Eh, baka naman nape-pressure sa'yo yung tao. Ha? So ako nga yung may mali. Eh, malamang. Hindi ka kinakausap eh. Bro, kasi ganito yan. Di ba? Sa isang relasyon, dapat iniintindi niyo yung isa't isa. Eh, total nagpaliwanag na yung tao sa'yo eh. Bro, ganito yan. Hindi sapat na mahal mo lang siya. Dapat may tiwala ka. Hindi ka tamang duda. So anong dapat kong gawin? Suyuin ba siya o bigyan siya ng space? Espasyo. Nakaw. Batampuhin niya si Lynette. Baka mamaya, wala ka nang balikan na space na yan. O okupahan ni ano yan, ni Dr. Tanyag. Sige ka.
Alam mo, ikaw, lalo mo akong ginugulo eh. Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo eh. Pare, nakikita ko na naman yung kilay mo nagsasalubong. Umiinit na naman ulo mo. Kalma ka lang. Huwag kang mag-alala. Kakausapin namin ni Diyosa si Lynette. Ha? Pero ikaw dapat, kausapin mo rin. Mag-sorry ka. Suyuin mo. Pare, magpakumbaba ka muna. Ikaw naman nanunuyo tayo eh. Alam mo naman eh, Team Michael kami. Ha? Ayan o, linaw. Are you accusing me of organ buying? Ang tinatanong ko po, bakit niyo po ginawa yun? Di ba yung ospital na to para po sa lahat? Pero bakit hindi po kayo patas? Bakit mas iniisip niyo po yung pasyente ninyo? Bakit? Dahil mayaman po siya? Dahil siya po yung napagawa ng building na to? Ang kulit mo rin, ano? Sinabi ko na nga sa'yo, wala akong alam sa mga pinagsasabi mo. I would never do that. At isa pa, yung nanay ng organ donor ni Nerissa ay dati nilang katulong, kaya may utang na loob siya sa kanila. Alam ko pong hindi po totoo yun. Ba't di mo siya tanungin para mapahiya ka? Dahil may ginawa po kayo. Tama na. Ubus na yung pasensya ko sa'yo. Tsaka bakit ka ba galit na galit? Eh wala namang ambag sa lipunan niyang mahirap mong pasyente. Wala silang silbi, di ba? Hindi katulad nitong kaibigan ko, yung asawa niya, kaya magpatayo ng building kung saan nakikinabang ang napakaraming tao. Eh yung pasyente mong mahirap, kapag nakatanggap ng kidney yan, magiging pabigat lang yan sa lipunan. Ang baba po ng tingin niyo sa mga may hirap, no? Alam niyo po ba't mahirap pa din sila? Kung ba't hindi po sila umangat sa buhay? Dahil sa mga taong katulad mo, na kaysa tulungan niyo po sila umangat, hinihilan niyo sila pababa. Tao pa rin sila, Ma'am Moira. At di ba dapat po yung ospital na to, fair po yung treatment natin sa kanila? Pero ikaw, napaka-unfair mo po. Life is unfair. Life has always been like that. Maswerte ka lang. Genius ka. Kung hindi, I'm sure, janitor ka ngayon. Ang sama niyo po talaga, no? Wala po ba kayong konsensya? Annalyn, Grabe po that's kayo enough. magsalita. Tita, I am sorry. Doc Luke, please, rendahan mo tong si Annalyn, baka mangagat. Nerissa, let's go. Ma'am Moira, hindi pa po tayo... Annalyn, tama na. Hindi tama yung ginagawa niya eh. Look, I know you're frustrated, pero wala tayong magagawa. Hindi, meron. Pwede ko silang isumbong sa ethics committee. On what grounds? May evidence ka ba? May witness ka ba? Annalyn, I know you mean well. Pero she owns the hospital. Siya ang head ng admin. Mas magiging madali sa iyo at mas marami ka bang matutulungan kung hindi mo na siya kakalabanin. Lynette, kanina pa may tumatawag sa'yo. Ay, sige, salamat. Cromwell, pwede ba pakisabi kay Michael, ayokong makipag-usap sa kanya. Lynette, ako to. Di ba ang sabi ko ayoko nga makipag-usap sa'yo? Lynette, please. Sorry na. Nagsiselos lang ako. Nagsiselos ako tuwing nakikita ko kayo ni RJ magkasama. Michael, wala na akong pakialam kay RJ. Alam ko naman yun eh, kaya nga humingi ako sa'yo na sorry. Please, bigyan mo pa ako ng isa pang chance, oh. Sorry na, please. Ewan ko, Michael. Lynette, ano to? Sumusuko ka na ba? Lynette, bago ka sumuko, baka pwede naman tayo mag-usap. Baka pwede naman natin ayusin to. Lynette, mahal na mahal kita. Lynette, parang awa mo na, bigyan mo naman ako ng isa pang tsansa. Ganito, kung gusto mo, susunduin kita, ayusin naman natin to. Please, parang awa mo na. Michael, hindi ko alam. Pero kung ayaw mo, hindi na kita kukulitin.
Doc? Doc Annalyn? Ba't para mag-surgery na si Ryan? Eh, wala pang operation schedule si ate. Pwede ba yun? Kunin ka agad yung kidney ni Ryan? Pero, sino magbabayad? Wala pa kaming pera. Jordan, may nangyari kasi. Ano? Dok, ano nangyari? Nagbago na kasi yung isip ni Ryan. Hindi niya na daw idodonate yung kidney niya. Dok, seryoso ka ba? Nakausap na natin si Ryan, di ba? Pumayag na siya. Pero bakit? Ano nangyari? Hindi ko alam eh. Ganun kasi minsan nagbabago talaga yung isip ng pasyente. Pero Dok, papasurgery na siya. Ibig sabihin nun, idodonate niya yung kidney niya. Pero kanino? Sino? Bakit hindi yung ate ko? Dok, ano nangyari? May sinabi ka ba? May nagawa ba kami? Dok, kakausapin ko siya. Pupuntahan ko na siya. Dok. Jordan! Jordan, sorry. Pag-desisyon na sila, kailangan natin respetuhin yun. Karapatan niya yun. Pero paano si ate, Dok? Masa pa rin siya. Tapos biglang babuin lang natin. Jordan, sorry. Okay lang. Tanggap ko naman eh, una pa lang. Hinanda ko naman sarili ko eh. Para sa dialysis or kahit anong pwedeng gawin. Kaya ayoko rin umasa kina Ryan eh. Kasi parang too good to be true eh. Too good nga. Alam ko naman na trinay niyo lahat eh. Kaya, thank you. Ate, sabi ko kay Doc na kakausapin ko si Ryan. Wag na. Nakakahiya naman eh. Wala naman tayong mabibigay na compensation sa kanila. Wala nga tayong pera, di ba? Doc, saan ba tayo pwede humingi ng tulong? Jordan, si Papa kaya? Ate, yan ka na naman eh. Jordan, alam ko, inabandon niya tayo. Alam ko yun, pero mahal ko pa rin si Papa eh. Kaya Jordan, please, kontakin mo na si Papa habang buhay pa ako. Sorry, ate. Wala akong number niya. Mahal ko pa rin si Papa eh. Kaya Jordan, please, kontakin mo na si Papa habang buhay pa ako.
ka sumagot, please. Huwag ka sumagot. Huwag ka sumagot. Hello? Jordan? Anak? Lynette? Hello, Michael? Tapos na ako sa trabaho ko. Saan ka na ba? Kung gusto mo, dito mo na lang ako sunduin sa school. Sige, may dinaan lang ako kay Cromwell pero papunta na ako dyan. Sige, mag-iingat ka. Bye. Hintay mo ako ha. Salamat. Hindi pa rin pala talaga nagbabago yung sitwasyon kahit konti. What do you mean? Mahirap maging mahirap. Na-experience ko na rin yan ng bata ko eh. Na-question ko na rin yan. Dami kong binabasang libro pero ni isa sa kanila wala nagsasabi kung bakit may mahirap sa mundo. Ba't kaya may mga swerte, no? Tapos may mga malas. Merong mga nakakaangat, meron din nakalubog. Hindi naman dahil tamad sila o hindi sila matalino. Kasi ang dami kong kilala na sobrang talino, sobrang sipag, pero wala, hindi pa rin sila makabangon. Ba't kaya may ganun, no? Doc, I know you're so disappointed with what happened to your patient. Nadi-disappoint ako sa sistema, Dok, no? Kung nangyayari ngayon to, ano yung assurance na hindi to mangyayari in the future? At sure ako na nangyayari to hindi lang dito sa ospital, kundi sa lahat. Lahat ng trabaho, sa mga school, mga negosyo. Na basta kapag mahirap ka, lagi kang talo. Kailan kaya kami mananalo, Doklo? Kailan kaya talagang may makikinig sa amin, may tutulong sa amin? Mangyayari pa kaya yun? Of course. Basta, hindi sumuko at hindi magsawang lumaban ng mga kagaya mo. Parang mag-isa lang naman ako, Doklo. Parang wala pa namang sumiseryoso talaga sa akin. So, should that stop you? Remember, even the smallest pebble, when thrown in the water, can create a ripple. Tsaka nung pinagsasabi mo na hindi ka sineseryoso, nandito kaya ako. It may appear dark right now, but it can't always be night. Doklo ka. Dami mong quotes, ha? Ay, meron pa yan. Ito. Remember, change is the only permanent thing in this world. Pero, magbabago pa rin yan. Dahil babaguhin natin yan. Sa atin, magsisimula ang pagbabago. Alam mo, Doklo, bilib ako sa'yo. Kasi kahit rich kid ka, humble ka pa din, eh. At ikaw naman, iyakin. Magpipigil ka lang eh. Sige ka, isusubong kita kay Dr. Rodriguez. Kaya tahan na.
Annalyn! Ano na, pauwi na ako. Anong gusto mong lutuin ko para sa'yo? Ah, ganun ba? O, edi sige. O mag-ingat ka lang ha. Okay. Bye! Hoy, hold up daw. Ay, huwag niyong... Ay, lumang-luma na po yan. Maawa na kayo sa cellphone Tumigil ko. ka, papartayin kita. Wag po. Kunin mo. Huwag na! Ay, wag po! Ano ba? Walang iya kayo. Huwag ka magsisigaw, ah. Subukan mo magsumbong. Babalikan ka namin. Hindi po. Tara na! Chang Susan? Chang Susan! Michael! Ano nangyari sa inyo? Sino ang gawa nito sa inyo? Michael! Chang Susan, ano nangyari? Hold up ako, Michael. May masakit ho ba? Wala. Tulong! Iuwi ko lang ho kayo. Alis mo ko dito. Kasi kaya mo ba akong buhatin? Tanda lang ho. Aray ko. Ano ba yan? Hawakan mo yung mukha ko eh. Baho-baho kaya ng kamay mo. Hala! Ano ba baho? Bako kaya? Sige na nga, alis na ako. Tara, hatid na kita. Sige na, mauna ka na. May naiwan pa kasi ako kay Jewel eh. Balikan ko lang. Sure ka? Oo, sige na. Sure ka? Ayaw mong sumama? Sige na. Sige. Good night. Hello, Jewel? Sorry, hindi po to si Jewel, si Dr. Annalyn Santos po ito. Naiwan po kasi ni Jordan yung phone niya po sa surgical ward po namin. Ward? Asan kayo? Sa Apex Medical Hospital po. Sino po ito? Annalyn, baka nakakalimutan mo yung kinakalaban mo. Si Ma'am Moira yun. Siyang may-ari at admin ng ospital. In short, Panginoon. Sino may gawa nito? Hindi kaya si Annalyn? Baka gumaganti siya kasi inagaw natin yung donor ng patient niya. Lynette, sorry. Gumaganti ka ba talaga? Dahil ilang araw kitang hindi pinapansin? Gumaganti ka, no? Lynette, let me explain. Huwag ka na mag-explain, Michael. Alam mo, wala nang pupuntahan tong relasyon natin, kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Ako talaga yung kinalaban mo? You have no idea what I'm capable of doing. Ma'am, hindi ko po kayo maintindihan. Sumama ka sa akin. Ma'am! Let's go! Ma'am, bitawan niyo po ako!